Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay mukhang ang altcoin season raw po ay hindi matutuloy ngayong buwan ng November sapagkat itong si Bitcoin ay naghahanda para magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo at makapagtala or siya ay makamit niya yung kanyang panibagong all-time high or pinakamataas na presyo. Ang altcoin season po kasi ay nagaganap ito pagkatapos pong magpakita ng matinding performance itong si Bitcoin. Kaya kung pag nagpapakita pa ng matinding performance si Bitcoin, ibig sabihin ay wala pa or hindi pa mag-uumpisa ang altcoin season. Kaya yan po yung parang pinaka sinyalis natin dito or palatandaan natin dito kapag altcoin season na. Ayan. Kapag tapos na po na magpakita ng magandang performance si Bitcoin, ay yung susunod naman ay yung mga altcoins ang magpapakita ng matitinding performance. Kaya ayan, yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Sa mga nakaraang buwan po kasi ay tumaas ang presyo ni Bitcoin mula po sa presyong $53,000 yan hanggang $67,000. At ito po yung naging dahilan ng pagkaantala or yung naging dahilan kung bakit hindi po matutuloy or nagkaroon ng delay ang inaasahan po nating altcoin season. Ayan, habang papalapit po si Bitcoin sa kanyang pag-abot ng kanyang panibagong all-time high ay yan, yung mga capital po or yung mga investor ay sila po ay mas interesado kay Bitcoin ngayon kumpara sa mga altcoins. Kaya yan po yung nangyayari ngayon. At ngayon ay bakit mataas ang presyo ni Bitcoin at ano nga ba ang epekto nito? Ang presyo po ni Bitcoin ay patuloy po kasi na tumataas at nitong ngayong buwan po ng October ay umabot na po ito sa presyong $67,000. Bukod po rito ay ang dominance or pagbabahagi po ni Bitcoin sa market, yan, sa cryptocurrency market ay tumaas ng 59.36%. Isa po ito sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo at market share ni Bitcoin kung saan ay ang pagpasok po ng malalaking institutional players at ang positibong mga inflows sa Bitcoin ETF. Dahil dito ay mas marami pong kapital ang pumapasok kay Bitcoin na siyang nagiging dahilan ng pagliit ng interest sa mga altcoins. Ngayon ay ano nga ba ang Bitcoin dominance at paano po ito nakakaapekto sa altcoin season? Ang Bitcoin dominance ay tumutukoy po ito sa porsyento ng kabuuang market capitalization ng cryptocurrencies na hawak ni Bitcoin. Sa madaling salita ay mas mataas ang dominance ni Bitcoin, mas maraming kapital ang nasa Bitcoin kumpara sa ibang altcoins. Sa ngayon ay tumaas ang dominance ni Bitcoin ng 59.36% na nagpapahiwatig na mas marami po talaga ang nag-i-invest kay Bitcoin kaysa sa ibang cryptocurrencies. Para magkaroon po ng altcoin season ay kailangan pong may 38 or 38 na mga altcoins na makakatalo sa performance ni Bitcoin sa loob ng 90-day period. Ngunit sa kasalukuyan ay 7 lamang ang nakakaabot dito. Ipinapakita nito na kulang pa sa momentum ang altcoins upang mag-breakout. Ngayon ay ano nga ba ang hinaharap ng altcoins? Sa kasalukuyan po na kalagayan ng crypto market ay mukhang malabo pa ang altcoin season ngayon. Ang mga altcoins ay nahihirapong makakuha ng sapat na interes mula sa mga investors dahil po sa patuloy na pagtaas ni Bitcoin.
Gayunpaman ay hindi rin naman imposibleng magkaroon ng altcoin season kung magkakaroon ng shift or matinding pagbabago sa market sentiment at capital. Kailangan lang na maipakita ng altcoins ang kakayahang lumago at makakuha po ng tiwala mula sa mga investors. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito sa atin bilang mga trader o investor. Ayan, mahalaga po na bantayan ang galaw ni Bitcoin at maging ang mga altcoins sa crypto market. Sa patuloy po na pagtaas ni Bitcoin ay maaring mas kumita po ang mga nag-i-invest kay Bitcoin kung kaysa sa mga altcoins ngayon. Gayunpaman ay maaari ring pag-aralan natin ang mga altcoins na may potensyal na tumaas kapag nagkaroon na ng pagbabago sa crypto market. Dapat po na maging maingat sa pag-i-invest at siguraduhin diversified ang ating portfolio para hindi masyadong maapektuhan sa fluctuations ng crypto prices or market prices. Ngayon ay ano naman po ang masasabi ko tungkol dito? Ang pagtaas po ni Bitcoin at ang delayed na altcoin season ay nagpapakita ng isang dynamic at mabilis na nagbabagong cryptocurrency market. Mahalaga ang pagiging informed at updated po sa mga balita at trends upang makagawa ng tamang decision sa pag-i-invest. Ang pagkakaroon po ng diversified portfolio at pag-aaral sa bawat asset ay higit po na makakatulong para ating ma-manage ang risk at pag-maximize ng ating potential gains. Kaya importante rin na tandaan na ang pag-i-invest sa cryptocurrency ay laging may kasamang risk po yan. Kaya dapat laging mag-ingat at mag-research bago po pumasok sa kahit anumang investment. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.